Hola from Barcelona. Pinagluto ko ng Filipino food ang mga Espanyol kong bisita. Sinama ko na rin mga pagkain na Sharon ko sa birthdayhan kahapon. Wala namang occasion today, pero gusto lang namin mas maging memorable ang total solar eclipse ngayon sa Spain. Sa buong buhay ko ngayon ko lang talaga makikita, natatakpan ng buong buo ng buwan ng araw. Kaya excited na ako. Tara, ipapakita ko sa inyo yung napakagandang kuha ko. Maraming taong bumiyahe pa talaga papunta sa Spain para lang ma-witness ang total solar eclipse. Napakaswerte ko, dito na nga ako nakatira. Kailangan ko lang maglaba, maglinis ng bahay at magluto, tapos solar eclipse na. Ang saya. Ngayon ay nakabakasyon kami. Pahinga muna sa trabaho. Isa nga sa pamparelax ngayon itong asawa ko ay magdalig ng halaman sa umaga. Minsan naririnig ko na kumakanta pa yan. Hindi ko pa naman siya nakikita na kinakausap ang mga puno dito, pero parang malapit na. Kaya pinalinis ko na rin sa kanyang aking sasakyan. Bigla namang tumaas ang balahibo kong maiksi nung pinakita ito sa akin ng asawa ko. Kalahati pa lang yan ng ahas ha. Ang kalahati ay kaibigan mo. Ilang araw na nga nagtatampo itong panganay kong anak na si Julia. Bakit palagi na lang daw namin inimbitahan yung mga kaibigan ng bunso namin anak na si Jana? Kaya nung isang araw kinunta ko yung mga kasundo kong parents na mga classmates niya. At inimbitahan ko nga yung mga kaibigan ng Julia na mag-swimming dito at mag-lunch sa pool. Pero yung usapan namin ng mga parents na uwi na rin hanggang dinner. Iiwan na lang nila kako sa amin yung mga bata hanggang hapon. Then saka na lang sila sumunod para makapaghapunan kami together. Para maiba naman sa kanila ay Filipino food ang naisip kong ihanda tonight. After lunch ay pinabantayan ko muna sa asawa ko mga bata para makapagluto na ako. Nagsaing muna ako ng kanin. Naisipan kong i-marinate itong pork loin para ihawin. Toyo, suka, ketchup, asin, paminta, sibuyas at bawang lang inilalagay ko. Mamaya ko na lang tutuhugin isa-isa pag dumating yung aming mga bisita. Naisipan ko rin na gawin na lang ginataan itong kalabasa na harvest ko sa farm ni Tito kahapon. Itatabi ko yung mga boto para isoli kay Tito at nang next year may kalabasa ulit ako. Ipapakita ko naman itong napakahabang upo sa mga kaibigan ko. Pero ang lulutuin ko ay etong isa para lang malaman nila kung ano ang lasa. After ko magluto ay naligo na ako at bumaba sa pool para dito na ituloy ang pagluluto. Sinigurado kong lutuan sila dito na longganisa dahil gustong-gusto ito nung isa. Muntik pang masunog dahil sa kakacheck ako doon sa mga unang dumating. Nagsindi na rin nga pala ako ng katol para hindi kagatin ng lamok itong mga bisita natin. Tingnan yung kamatis o ang pula-pula. Bigyan ng isang friend nating Filipina. Salt, balsamic, vinegar at olive oil ang nilalagay ko dyan. Okay na. Ininit ko na rin nga pala ang lumpia at pansit na nakuha ko sa birthdayhan kahapon. Pumuti nga yung wrapper ng lumpia nung ininit ko. At nag-ibang itsura. Pero kinain at pinag-agwan pa rin talaga ng aming mga bisita. Sa wakas sinukompleto na nga kami. Yung mga bitbit na pagkain ambag itong ating mga bisita. Yung isa ay nagdala ng iba't ibang prutas at yung isa naman ay pika-pika at ice cream. Umakyat muna ako dito sa taas para silipin ng araw ng ilang segundo. 8 PM na ngayon dito, kanina pang 7:30 PM nagsimula ang eclipse. Kaya pinakuha ko na sa asawa ko yung aming mga salamin. Hindi pwedeng normal na sunglasses lang daw yung gagamitin. Dapat certified eclipse glasses siya kasi pwede magkaroon ng permanent damage sa sikat ng araw ang ating mga mata. Excited na ako. Magdidilim kaya ng husto once matakpan ng buong buo ng buwan ng araw. Ngayon ko pa lang kasi ma-witness ito. Yung huling total solar eclipse kasi sa Pilipinas ay noong March 18, 1988 pa. Hindi ko na naabutan kasi nasa tiyan pa lang ako noon ng nanay ko. Pero expect daw natin na makikita daw ulit natin ang total solar eclipse sa Pilipinas sa April 20, 2042. So 54 years old na ako noon. Sana ibuhay pa nang makita ulit natin siya. So ito na nga kami nangali ng leeg sa kakatingala sa langit. Mag-8:30 na ngayon at ito na nga eclipse na nakayanan kong i-video. Si Gasbel, mobile! Akala ko talaga magdidilim ng bongga, hindi pala. Pero napansin ko na biglang tumahimik ang paligid. Parang huminto ang mundo ng ilang segundo. Yung ingay ng mga sasakyan biglang nawala. Nahinto rin ang tsikahan. Pati huni ng mga ibon at insekto hindi ko na rin narinig noong takpan na ng buo ng buwan ng araw. Ewan ko kung ako lang nakapansin ito. Kung napansin mo rin, please iparating mo sa akin. At baka ako lang ang napapraning. After eclipse ay hapunan na, nauna na kami matatanda kasi busy tayo lumabas sa swimming pool ang mga bata. Habang kumakain nagkukwentuhan kami. Pinalala nga sa akin itong isang kaibigan kong babae. Yung isang gabi na nasa balcony kami ng bahay niya. Nakatingin din sa buwan at pinag-uusapan ng buhay-buhay namin. Nung gabi na yun, sinabi niya sa akin na feeling ko one day makikilala ka. At tandaan ko raw araw na yun at sigurado magiging conversation na ulit namin yun. Yun yung time na tinutulungan ko pa lang yung friend namin dito na gumawa ng videos ng kanyang churros. At ngayon eto na, ang dami nyo na. Binibida na ng asawa ko na meron na rin akong chorizo Filipino dito at ilang pang produkto. At sobrang naman nga talaga siya. At sinabi niya nga sa akin na sabi ko sa'yo ganon. Ngayon yung friend ko na yun may sarili na ring shop ng churros. At proud na proud din ako sa kanya. Siya nga po pala, sana makita-kita tayo sa Madrid, Spain sa September 20 sa First International Filipino Music Festival. Ilalagay ko na lang po mga detalye dito. Meron akong sorpresa sa inyo. Anyway, sobrang miss na miss siguro namin ang isa't isa. Inuuwi na sa walang katapusang kwentuhan. Nagkaroon pa nga kami ng konting sayawan. At alauna na madaling araw natapos ang eclipse party namin. At dito na natapos ang vlog ko. Nakita nyo rin ba ang solar eclipse dyan sa inyo? Hanggang sa susunod, adios!